I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga best. Mayroon akong upload videos update. Ito para ma-inform kayo. Bakit? Yan po si Mayor Isko Moreno. Tingnan nyo ito sabi po ng Politico Regional. Sabi dyan Manila City Mayor Isko Moreno has signed Monday the 25 billion budget of the city for 2026 with focus on meeting the minimum basic needs of residents, healthcare, housing, education, and job creation. Sa laki po ng budget nyo, Mayor Isko, dapat po maganda po ang lugar ng Maynila. Lalo na po yung Pasig River. Nakita nyo naman, pinaganda po ng Pangulong Marcos Jr. At dapat din sa 25 billion budget 2026 ayan guys, dapat kailangan maayos ang lalawigan ng Maynila. Ang laki niyan mga kababayan, sobrang laking budget yan. Dito para makita nyo po kung saan pupunta yung pera na yan. Ito i-updates natin para pagdating ng panahon makikita nyo at malalaman nyo, ito pala yung in-updates ni Let's Talk Vlog. Di ba? Maganda ang Maynila ngayon pero mo 25 billion budget ba naman hindi kayo naloka. So I think itong pera na ito, itong budget na ito mapupunta naman talaga sa tama, 'di ba? Sana po Mayor Isko, yung mga taga Maynila, alam po natin talagang grabe din ang mga tao diyan. Mabigyan din sila ng sapat na tulong lalo na po sa sa education sector, job creation. Kailangan po 'yan Sa totoo lang mga bes, daming jobless diyan, no? So I hope si Mayor Isko Moreno mabigyan niya ng pansin. Focus lagi siya sa kanyang nasasakupan kasi kawawa din yung mga ibang mahihirap. Siyempre pag napumunta kayo, marami doon mga nanglilimus yung iba nandoon na sa Pasay kasi libre pagkain doon sa walang gutom kitchen ng Marcos administration. So para kumpleto detalyado mga kababayan, basahin po natin ito Mayroon dito na makikita nyo, masasyak kayo. Bakit kanyo? Siyempre, karamihan sa Marcos loyalists and supporters medyo against sa past administration kay Cory Aquino. Pero ito lagi natin tandaan, marunong po tayo magpatawad. Past is past, hayaan nyo na po yun. Si Lord na po ang bahala. Okay? Ito, basahin ko kahapon po yan Isko sign Manila's 25 billion budget for 2026. November 3 po siya nag-sign 2025. Today is November 4, 2025. I-update ko po sa inyo para malaman nyo. Sabi po ng Politico. Basahin po natin mga bes. Manila City Mayor Isko Moreno has signed Monday the 25 billion budget of the city for 2026 with focus on meeting the minimum basics needs of residents, healthcare, housing, education, and job creation. 25 billion yan. Kailangan mabigyan ng pansin ang mga Manila. Ang dami po kayo squatter area kaya dyan, mga besa. Sa may Tondo, diba? Correct me if I'm wrong. Lalo na yung mga papunta sa pier. Diba? Sana po, maayos. Ang laking pera yan, guys, may pera po ako dyan. Mayor Isko, nagbabayad po ako ng tax. Although naman batas po yan. Pero ibig sabihin, dapat, yung mga tax natin, maitutulong din po natin sa ating mga kapwa Pilipino. Yan ang kawanggawa na mas makikita natin na ang pagmamahal natin sa kapwa natin ay talaga naman na kaugalian ng Pilipina yan di ba?
Alam nyo na ha, saan pupunta yung pera na yan. Hindi lang po yan guys, mayroon pa yung sinabi ko kanina. Masyak kayo. For 2026 again, it's going to focus on minimum basic needs. That's what we prepared for the Sangguniang for approval, which will focus on healthcare, housing, education, and job creation, Moreno said during the budget signing ceremony at City Hall. Di ba? Wala sanang kickback, wala sanang komisyon. Ito, paalala lang. Kikwestiyonin kayo ng mamayang Pilipino. Ito, isip ko lamang, guys. Sabi ko lang, di ba? Siyempre, si Mayor Isko naman lahat yan mapupunta sa kanyang mga nasasakupan. Di ba? Siyempre, pagpagawa ng healthcare, housing, education, job creation. Ito, malaking portion nito ay nakalaan sa social services, he said. Ito pakinggan nyo. The 2026 budget earned marks 6.79 billion for personnel services. Ayun. Diba? 10.92 billion for maintenance and other operating expenses. Which is ang MOOE. Tapos yung 107 million naman for capital outlay. And 2.47 billion mga kababayan for budgetary requirements and 4.68 billion for statutory and contractual obligation. Ito pa. Meanwhile, the Manila Health Department, which is ang MHD, and the City 7 Hospital including, laki 7 the newly opened President Corazon C. Aquino General Hospital. Yun ang sinasabi ko, masasyak kayo. Aba, ang galing naman yun. Yan sa mga dilaw. Ayan, may bago kayong hospital. Pangalan ng poon nyo. Di ba? Ang sabi niya, including the newly opened President Corazon C. Aquino General Hospital will receive the biggest share, 2.39 billion. Yoo-hoo! Saan galing ang 25 billion na budget ni Isko? Galing po sa 2026 gaayan. 2026 year. Next year, nga. Lahat ng tax natin napunta dyan. Di ba? Masaya po tayo kasi pag ang mga tax or yung pera ng bayan na napupunta sa maganda. Pero kung yung kukupitin mo, wag naman. Di ba? Wag naman. Wala akong sinabi na kinupit ni Isko Wala, mga besa. Ayan na. Ang saya-saya ng mga dilaw, guys, mayroon silang may hospital si Hindi, hospital naman lahat yon. Kaya lang, pinangalan lang kay Cory Aquino. Kayo naman, Di ba? Siyempre, sabi nga nyo, presidente siya dati. Ang sa akin naman, hindi po siya halal ng taong bayan. Kaya, I'm not including her as a president. Sorry po, pero yun ang pananaw ko, okay? Understand nyo na rin ako. Mahirap magkasakit. Napakamahal magkasakit. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang suportahan sa ating matatanda at mga pasyente sa ospital. Woohoo! Yan pa. He also reported that the city has settled more than the 31% of its prior years obligation to private suppliers and government institutions. Rest assured that the previous obligation in 2022, 2023, 2024, and even in the first 2 quarters of 2025 will be addressed by your city government. Si Moreno said, ang tanong lang, kailan? But one thing is for sure, kung ano ang obligasyon ng nakaraan, tutugunan din natin. He added, yes. Huwag nang manisi. Kung ano yung, alam nyo, wala naman pagsisisi sa mga past admin.
Kaya po tayo nagsasalita, kaya napupuno ang PAS-admin because yung mga anomalyang kinasangkutan nila. Tulad ng EJK. Hindi naman po pwedeng sasabihin natin na, oh, kalimutan na lang, no. Hindi pwede po. Kailangan mabigyan ng hustisya yung mga namatay. 'Di ba? Oh. Kaya nga, sabi ko, kung ano pang kukulang ng PAS-admin, sabi ni Isko nga, tutugunin niya. Oh, 'di ba? Oo, ayusin, pagandahin ang buong Maynila. Ganun lang 'yun. Oh, 'di ba mga kababayan, ang pinaka the best dito is kung ano man ang pagkukulang ng PAS-admin, aba, punuin mo na ngayon dahil ikaw na ang mayor. Lalo mo pang pagandahin. Magpa-impress ka sa buong Maynila para ng next election, aba, iboboto ka uli. Kasi maganda yung pamumuno mo eh. 25 billion, ang laki niya yan. Ang laki yan mga kababayan 25 billion Jesus Mario Safe. So ibig sabihin yung 51 billion pala ni Pulong, ang dami palang magagawa nun mga kababayan. Pwedeng housing, pwedeng hospital, healthcare, education, scholar, gawin ka sana, ganun sanang gawin ni Pulong. Namin niya sanang scholar doon sa 51 billion. Ayan pa, job creation. Di ba guys? Magandang tingnan yun. Kaso lang wala tayo nakikitang mga proyekto ng 51 billion. Hindi natin alam kung nasaan napunta yun eh. Di ba? So, kailangan imbestigahan ng ombudsman dapat yan. So, ayan. Ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Wow. Congratulations. Ang laki ng budget ni Yorme for sure, gagamitin yan sa tama. Okay? So, yun guys, ang pinaka-latest updates ko sa inyo. Thank you for watching. Bye-bye-bye and babush. God bless Philippines. There's more, mga kababayan.